Isang pinagpala at magandang umaga sa lahat. Magandang umaga po, Ginoo. Sobrang init ngayon, ano? Pero mainit man ang panahon, ay hindi ito hadlang sa ating pagkatuto, sapagkat mas maalab ang ating puso at isipan upang salubungin ang araw na ito. Kumain na ba kayo ng almusal? Opo. Mabuti naman. Dahil alam nyo, class, kapag may laman ang ating sikmura, ay may laman din ang ating utak. At iyan ang gagamitin nyo mamaya sa ating talakayan. At sa muli, ako ang inyong lingkod. Ako si Ginoong Chongzon. At ako na naman ang makakasama nyo sa panibagong araw na puno ng sigla at kaalaman. Inaanyayahan ko ang lahat na tumayo. At Binibining Clara, maaari bang pangunahan ng panalangin? Mga kaklase, tayo ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Panginoon, bigyan niyo po kami ng karunungan at malusog na kaisipan upang lubos naming maunawaan ang aming aralin. Iyan po ang aming pinapanalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, Binibining Clara, sa isang taos-puso mong panalangin. At maaari na kayong umupo, class. Ngayon ay sabihin niyo sa akin kung sino ang lumiban sa ating klase ngayon. Wala ba? Pues magaling! Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Itinagagala ko na kompleto tayo ngayong araw. Ayan. Ngayon, handa na ba kayo matutunan ang ating paksa at aralin? Pero bago ang lahat, meron muna akong katanungan sa inyo, class. Mayroon na bang nag-aalaga sa inyo? Meron Wala po. Sa mga meron, mabuti naman dahil may nag-aalaga sa inyo. At sa mga wala naman, huwag kayong mag-alala at malungkot dahil parehas tayong walang nag-aalaga. Pero may nag-aalaga man sa inyo o wala, sa araw na ito ay pahintulutan yung si Ginoong Chongzon ang mag-alaga sa inyo. Ayos lang ba yung class na si Ginoong Chongzon ang mag-alaga sa inyo? Ayos lang po, Ginoo. Ano nga ba ang alaga? Inihahandog ko sa inyo ang alaga. Ang ating munting alituntunin para maging matiwasay at masaya ang ating talakayan. Titik A. Ayusin ang upuan, ang inyong pagkakaupo, at ang inyong mga sarili. Titik L. Laging tandaan at isa puso ang lahat ng mga matututunan sa araw na ito. Titik A. Ating ibigay ang ating mga nagwagwapuhan at nagagandahang mga ngiti sa ating mga kaklase. Titik G. Gamitin ang inyong kamay kung gusto nyong sumagot o kung may katanungan. Titik A. At ang panghuling A, ating sabay-sabay na salubungin ang araw na ito nang walang pangamba dahil si Ginoong Chongzon ang mag-aalaga sa inyo. Maliwanag ba sa lahat? Opo. Mainam kung ganun. Ngayon, handa na ba kayong matuto? Opo, Ginoo. Ay, parang hindi yata. Uulitin ko, class. Handa na ba kayong matuto? Opo, Ayan, ganyan ang enerhiyang gusto ko sa inyo araw-araw. Pwes, ngayong alam kong handa na kayo, tayo ay magsimula na. Ngayon, class, ay nais ko munang balikan ang mga bagay na natalakay na natin noong nakaraan. Mayroon bang maaaring makipagbahagi sa inyo ng kanilang natutunan? Yes, Binibining Clara. Ang ating pong pinag-aralan noong nakaraan ay tungkol po sa pangalan. Tumpak! Mahusay! Salamat sa pagtugon, Binibining Clara. Sino naman sa inyo ang maaaring makapagbigay ng kahulugan ng pangalan? Yes, Ginoong Castillo. Ang pangalan po ay salita o bahagi ng pangungusap na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, pook, hayop at pangyayari. Tumpak! Magaling! Salamat sa pagtugon, Ginoong Castillo. Mabuti, class, sapagkat naaalala pa ninyo ang ating naklase noong nakaraan. Ngayon naman, nais kong simulan ang ating klase sa isang motibasyon. Hangad ko lamang ang inyong partisipasyon upang masigla ang ating mga gagawin. Ngayon ay hahatiin ko sa dalawang pangkat ang klase. Sa kanan yung bahagi ay ang pangkat A, at sa kaliwa niyo namang bahagi ay ang pangkat B.
May mga letra ditong nakarambol sa pisara. At magbibigay ako ng pahayag tungkol dito upang mahulaan nyo ang tamang salita. Pagkatapos kong basahin ang pahayag, ay paunahan lamang ang dalawang grupo sa pagbuo ng letra upang masagot ninyo ang katanungan. Ang grupong mas maraming puntos at mabilis ang pagsagot ang siyang panalo. Maliwanag ba sa lahat, class? Opo, Ginoo. Kung maliwanag, ay simulan na natin ang laro. At ngayon, class, ito na ang mga nakarambol na salita natin. At para sa unang bilang, ang pahayag tungkol dito ay, ito ay isang syudad na capital city ng Negros Occidental. Yes, pangkat A. Bacolod City po ang sagot, Ginoo. Bacolod City nga ba ang sagot? Tignan natin. Tumpak, Bacolod City ang sagot. Mahusay, pangkat A. Ngayon, sa susunod na bilang naman tayo. Ang pangalawang salita, ang kanyang pahayag ay, siya ay isang sikat na boksingero at senador. Yes, pangkat B. Si Manny Pacquiao po ang sagot, Ginoo. Si Manny Pacquiao nga ba ang sagot? Tignan natin. Tama, si Manny Pacquiao talaga ang sagot. Mahusay, pangkat B. Sa pangatlong bilang naman ang nakarambol na salita, ang pahayag tungkol dito ay, isa itong nobela ni Dr. Jose Rizal na ang ibig sabihin sa Filipino ay, huwag mo akong salingin. Yes, pangkat A. Ang sagot po ay Noli Me Tangere. Noli Me Tangere nga ba ang sagot? Tignan natin. Tumpak, Noli Me Tangere nga ang sagot. Mahusay, pangkat A. Ngayon, tumungo tayo sa kasunod na nakarambol na salita. Ang pahayag tungkol dito ay, isa itong institusyon na humuhubog sa kaalaman ng isang individual. Yes, pangkat B. Paaralan po ang sagot, Ginoo. Paaralan nga ba ang sagot? Tignan natin. Tama kayo, paaralan ang sagot. Mahusay. At para sa kasunod naman na nakarambol na salita, ang pahayag tungkol dito ay, sila ang tinatawag na pangalawang magulang at nagtuturo ng mga kaalaman sa mag-aaral. Ano ito? Yes, pangkat A. Guru po ang sagot, Ginoo. Guro nga ba ang sagot? Tignan natin. Tumpak kayo, guro ang sagot, mahusay. At para sa panghuling nakarambol na salita natin, ang kanyang description ay, ito ang tawag sa anak ng nanay mo. Yes, pangkat B. Ang sagot po ay kapatid. Kapatid nga ba ang sagot? Tignan natin. Kapatid nga ang sagot, mahusay. At doon nagtatapos ang ating munting laro. Palakpakan ninyo naman ang inyong mga sarili dahil sa isang maalab na pagsagot para sa ating laro. Ngayon, class, ang grupong nanalo sa ating munting laro ay ang pangkat A at pangkat B. Patas lamang ang inyong score. Mahusay mga bata, palakpakan nyo ang inyong mga sarili dahil sa inyong magaling na pagsagot. Ngayon, sa lahat ng mga salitang inyong nakikita at inyong sinagutan, sa tingin nyo, sa anong bahagi ng pangungusap ito kabilang? Sino ang may ideya? Yes, Binibining Alfonso. Ang mga salitang hinulaan po namin ay kabilang sa pangalan. Tama, magaling. Ang mga salitang inyong binasa at sinagutan ay kabilang sa pangalan. At ang tatalakayin natin ngayon ay patungkol pa rin sa pangalan. Ngunit pagtutuunan natin ng pansin ang dalawang katangian o uri nito. Sa ating pagtatalakay sa dalawang uri o katangian ng pangalan ay meron tayong mga layunin na dapat makamit. Narito ang ating mga layunin. Pakibasa nga, class. Ayan, maraming salamat sa pagbabasa. Makakamta natin ang mga layuning ito kung tayo ay aktibong makikilahok sa ating talakayan. At ang ating tatalakayin ngayon ay ang dalawang uri o katangian ng pangalan. Mayroong dalawang uri o katangian ng pangalan. Ang una ay ang pangalang pantangi. Kapag sinabi nating pantangi, ito ay mga pangalang tumutukoy sa tangi
o tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, pook, kaisipang diwa, o pangyayari. Tinitiyak ng pangalang pantangi na hindi mapagkamali ang tinutukoy na pangalan sa iba mula sa kanyang salitang ugat na tangi. Ang ibig sabihin, mayroon itong bukod tanging pagtutukoy sa mga pangalan. Ilan sa mga halimbawa natin ng salitang pantangi ay ang mga salitang hinulaan nyo kanina. Kabilang na dito ang Bacolod City, si Manny Pacquiao, at ang Noli Me Tangere. Ang Bacolod City ay tumutukoy sa tanging ngalan ng lugar. Si Manny Pacquiao naman ay tumutukoy sa tanging ngalan ng tao. At ang Noli Me Tangere naman ay tumutukoy sa tanging ngalan ng isang bagay o libro. Bukod doon, class, ano pa ang napapansin nyo sa mga halimbawa? Yes, Ginoong Castillo. Ang mga halimbawa po ay nagsisimula sa malaking titik. Tama, mahusay. Laging tandaan, class, na ang salita ay pangalang pantangi kung ito ay nagsisimula sa malaking titik. Maliwanag ba sa lahat? Ngayon, sino sa inyo ang maaring makapagbigay ng halimbawa ng pangalang pantangi at gamitin ito sa pangungusap? Yes, Binibining Agbayani. Si Bongbong Marcos ang ika-17 presidente ng ating bansa. Ang pangalang pantangi po ay si Bongbong Marcos. Tama, mahusay. Magaling sa paggamit sa pangungusap, Binibining Agbayani. Mabuti naman, class, at naunawaan ninyo kung ano talaga ang pangalang pantangi. Ngayon, ay dumako na tayo sa isa pang katangian o uri ng pangalan. Ito ay ang pangalang pambalana. Ang pangalang pambalana, class, ay tumutukoy sa isang di-tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, kaisipang diwa, at pangyayari. Kung ang pantangi, class, ay nagsisimula sa malaking titik, ang pangalang pambalana naman ay nagsisimula sa maliit na titik. At ito ay tumutukoy sa pangkalahatang ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga salita na hinulaan nyo kanina. Kabilang dito ang paaralan, guro, at kapatid. Kung makikita nyo, class, ang mga halimbawa ay walang katiyakan. Ang mga pangalan na ito ay tumutukoy sa pangkalahatang ngalan. Ngayon, sino sa inyo ang maaaring makapagbigay ng halimbawa ng pangalang pambalana at gamitin ito sa pangungusap? Yes, Ginoong Alimuot. Ang suot kong sapatos ay bago. Ang pangalang pambalana po ay ang sapatos. Tama, mahusay. Magaling na paggamit sa pangungusap, Ginoong Alimuot. Ngayon, sino pa sa inyo ang maaaring makapagbigay ng isa pang halimbawa ng pangalang pambalana at gamitin ito sa pangungusap? Yes, Binibining Luna. Taimtim na natutulog ang sanggol. Ang pangalang pambalana po ay ang sanggol. Tumpak, mahusay, magaling, Binibining Luna. Mabuti naman, class, at nakikinig kayo sa ating aralin ngayon. Ngayon, bigyan nyo ng 5 bagsak ng inyong mga sarili. Naway naunawaan ng lahat ang ating aralin ngayon. Para hindi kayo malito, class, lagi nyong tandaan na kapag ang isang salita ay nagsisimula sa malaking titik, ito ay pangalang pantangi. At kapag ang isang salita naman ay nagsisimula sa maliit na titik, ito ay pangalang pambalana. Maliwanag ba sa lahat? Mainam kung ganun. Sa tingin ko ay handa na ang lahat upang subukin ang inyong mga kaalaman kung ano ang inyong nakuha at natutuhan sa napag-aralan natin ngayong umaga. Handa na ba ang lahat? Opo, Ginoo. Kung ganon, magsisimula na tayo sa ating pagsusulit. Ngayon, class, ay handa ninyo ang inyong mga ballpen at papel para sa ating maikling pagtataya. Para sa ating unang pagtataya, narito ang panuto. Isulat sa patlang kung anong uri ng pangalan mayroon ng salungguhit na salita. 2 lamang ang pagpipilian, pantangi o pambalana. Para naman sa pangalawang pagsasanay, ipaliwanag ang pagkakaiba ng pangalang pantangi sa pangalang pambalana. Mayroon lamang kayong 10 minuto sa pagsasagot. At ngayon, ay maaari nyo nang umpisahan.
Tapos na ba ang lahat sa pagsasagot? Magaling! Dahil ang 10 minuto na inilaan para sa inyo ay tapos na rin. Maaari nyo nang ipasa sa unahan ang inyong mga papel. Bago magwakas ang ating klase, nais kong ibigay sa inyo ang inyong takdang aralin. Para sa ating takdang aralin, narito ang ating panuto. Maghanap ng isang sanaysay tungkol sa mga problema ng bansa, bilugan ng pangalang ginamit kung ito ay pantangi, at sa lungguhitan naman ng pangalang ginamit kung ito ay pambalana. Maliwanag ba sa lahat ang panuto? Kung maliwanag, dito na nagtatapos ang ating aralin tungkol sa mga uri ng pangalan. Maraming salamat at bigyan niyo muli ng 5 palakpak ang inyong mga sarili dahil sa inyong maalab na partisipasyon. Magaling, mahusay, at kapuri-puri. At bago tayo magpaalam sa isa't isa, lagi niyong tandaan na ang edukasyon ng pinakamakapangyarihang sandata na ating magagamit upang maghatid ng pagbabago sa mundo. At naway dalhin natin ang ating pagkatuto, hindi lang dito sa classroom, kundi pati na sa labas ng paaralan. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam. Salamat at paalam na po, Ginoong Chongzon.